Anong means nyo pababa ng mundo? Sinusunong po ng iba. Naglalakad po ang iba para Iba talaga, Grabe, ilang oras po mula sa Panaytayan Ang pababa? pinakamalayo po ay merong 6 to 7 hours. Lakad. Apo. Doon pa yun Yun sa po mga yung sanay mga- maglakad, Tapos ma'am. magbabalikan pa yun sila, no? Oh my Ano nang ginawa mo? Naglakad lang ako maghapon. Mga ilang kilo pa yung dala nilang gano'n. Iba-ibang klase. May avocado, may langka, may kung ano yung product nila kasabay po ng coffee na hindi sayang yung kanilang pagbaba. Opo. Grabe, 6 hours. Magandang araw mga consumer at kanegosyo. Ako po si Zaira Monteclaro at welcome sa Buhay Isla Podcast, ang programang pangnegosyo, consumer at iba pa. Ako naman po si Patricia Sotomayor at ang programang ito hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry, Mimaropa. Sa bawat isla ng Mimaropa, may kwento kang maririnig at makikita. Tara na't tuklasin ang buhay sa isla. Yes, ate. So for today's episode ng Buhay Isla Podcast, pinamagatan itong Been There, Done That. So pag-uusapan natin ang pag-usbong ng kultura ng kape dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. Yes, Zaira. At makakasama natin ngayon si Sir Paul Banyas ng Sinag Coffee Roastery at si Miss Marilu Lozano, ang Community Development Assistant ng Municipal Government of Mansalay. Welcome sa Buhay Isla Podcast po, Sir Paul and Ma'am Marilu. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming invitation. So ayan, bumati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Doon kami titingin. No? Ayun, dami So, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Paul Banyas. I'm the head roaster of Sinag Coffee Roastery. And we're happy to be here to be part of your the podcast of Buhay Isla. So, yeah, and excited ako sa mga pag-uusapan natin this morning. Yes po. Good morning po. Ako po si Marilu Lozano from LGU ng Mansalay. Actually, ako po ay na-overwhelmed. Kanina gusto ko umiyak kasi ayun na. Sir Paul, yung pangarap, yung kwentuhan, yung, Yeah, so, maraming salamat po na kami po ay inyong Baka maging inibitahan. maalaala mo kaya. Nakaka-excite. MMK. Ay, by the way, Sir Paul, thank you very much for accommodating us. Nandito po tayo ngayon sa Sinag Coffee Roastery para sa shoot natin DTI, for Buhay always Isla. Sir Paul, for our viewers and listeners, bigyan niyo naman kami ng background. Sino ba si Sinag Coffee? Like, ano yung involvement niyo sa kultura ng kape dito sa Oriental Mindoro? Si Sinag, okay. Si Sinag, tao yun eh. Sinag is actually, it was given birth during the time of pandemic. No? Mm-hmm. So, wala pa ng COVID noon. We were all engaged na kami sa coffee business. But during that time, around 2019, if I'm not mistaken, doon lang kami nag-start mag-roast ng sarili namin coffee. So for a long time, like for 5 years, maybe around that, I've been selling roasted coffee na. Mm-hmm. Pero we're just repacking it, and labeling, and then marketing, and then so that's how we generate some income during that time. Pero nung when we started roasting coffee, sabi ko, pandemic, boom, nag-close lahat yung, di ba, mga coffee shops sa Manila, all over. Alam naman natin nangyari doon, no? So, people, yung mga may hilig sa coffee, kumbaga they started looking online. Yan. So nag-start din kayo online? Yes po. Actually, we started, nag-Shopee kami noon that time. So we were like selling a lot of coffees in Metro Manila. Pero nung time na kasi na ECQ, I was roasting coffees in Manila. So hanggang bago matapos yung taon. So bago ako lumipat dito, I brought the roaster here. Binalik ko sa Mindoro. Nakaset up na ako. Ganda-ganda na setup ko dun eh. Well, I think God just talked to us as a couple, as a family. Sabi, go back to Mindoro. Ganyan. So parang, paano yung roasting? The daming customer dito, ganyan. So, well, we decided to really like, parang move out here. So parang dito na kami nag-settle ng, so 2018, yan na. Nag-start na kami tumira dito sa Calapan. Sinag kasi is, parang sabi ko, sige, may coffee dito sa Mindoro. Let's just find a way to like look for it. Look for it, no? Saan ba yun? So, nag-start kayo, sir. Saan yun? Sinusource yung coffee beans nyo dati? May nakita kaming coffee may nakita akong coffee sa Puerto Galera. So dito na talaga? So, hindi pa. During the time, I was getting coffees from Benguet, Apo, Kalinga, Quezon.
Davao, yan, yung mga provinces na yan. Kasi these are large provinces that have coffee. Yes. No? So may mga coffee sila. Pero nung may mga nakita kong ilang puno dito sa Puerto, kasi doon yung, I was assigned here sa Mindoro as a community nurse. Nurse. Yes, sir, ma'am. From nurse to coffee. Oo. So, ninurse ko yung kape. So, yun, I was doing a lot of community work back in Puerto Galera, San Teodoro. So, I visit Mindoro most of the time. So, ganun. Then, nakita ko yung mga coffees. Sabi ko, nagbibenta ako ng coffee, pero may mga puno ng kape dito. So, tinanong ko yung mga nasa community, ano itong, ganyan? Ay, meron dyan. Dati kasi nagtanim kami before. Blah, blah. So, many years ago. So, pati yung mga lolo ko dati may mga kape na, ganyan. So, sinabi nila. So, I just, like, parang, sige nga, parang, nagkaroon ako ng bagong parang vision na, sige, there's another Sinimulan purpose mo. why we came back here. Yes. So, not just to really, like, serve the community through health, but also through other things like livelihood and, para magkaroon sila ng sarili nilang pagkakakitaan. Tsaka, syempre, ultimately, makapag-provide sa family, di ba? So, Sinag, parang sige, Sinag. Pipray kami ng wife ko, ano ba name natin? Kasi Oikos kami before. We were like Oikos Coffee. Oh, iba pa. So, it's a new brand. So, parang nung nagsinag kami, it's a start of a new journey for us. So, parang ganyan. Sinag. Kasi, it Nasinagan ba symbols kayo na- like parang hope. Di ba? Parang pag may yes. sinag yung araw, Yes. after ng mga bagyo, o kaya So, mga officially, makulit. sir, kailan nag-start na sinag na siya? 2020. 2020. Pandemic. So, another Pandemic. pandemic. Yes. So it's Pandemic a, baby, it's a yes. pandemic baby. So we're like pandemic roasters sa tawag sa amin. Kasi that's the time also na nag-start din ako ng roasting profession. Coffee roasting profession. So 2020 hanggang ngayon. So pandemic siya na. No? So sinag hope, pag-asa Yes. para pag dumating kami sa community, like we'll help them how to produce quality coffee. Tapos bibilin namin yung coffee. Yes. And then market na namin yung coffee, and then we will introduce the coffees Dito. to the Philippines, Yeah. not just in Mindoro, no, but from Mindoro to other parts of the city. Speaking of community, sir, ano po ba yung unique or masasabi na distinct sa kape ng Mindoro? Ano ba? Sarap. Diba, Talaga. Ate Marilia? Kasi di ba sir, kapag sinabing Barako, di ba Batangas? Yeah. Parang ano yung pag sinabing Mindoro Coffee, ano yung meron sa kanya? Mindoro Coffee. Ngayon actually, Organic, actually. going back in time, 2023 yata yan, or 23. Yes, When we had our first meeting, kami kasama ko si Ate Marilu with the Philippine Coffee Guild. So sabi namin, "Ay, we have coffees here," and then like we want to start a revolution. Isang himagsikan. Sabi ko, we want to like revive the coffee culture here in Mindoro. So how can we do it? So during that time, parang we're just like having a discussions with people in the industry, ganyan. So scout nyo muna, tingnan nyo muna saan yung mga lugar na may mga coffee. Then you like, Sir, when we say people in the industry, ano yeah, sila? these are the Farmer experts, or- like coming from different branches of the coffee industries, like roasters, educators, farmers, producers, yan. So talagang yung process pala, talagang pinag-aralan niyo muna before there's a talaga certain magkaroon ng... may value chain kasi Oo. siya eh. So, from the farmer down to the consumer, Yes. ang daming pagdadaanan ng coffee. So, sa community, like, we're buying directly from the community, directly Yes. from the hands of the farmers. So, and then pag kasi farmers is hindi nila alam yung process o yung tamang ginagawa, may mga practices Tinutulungan. nila na hindi maayos, yun. Inaano namin sila, ini-educate namin, ini-empower namin sila. So, yun. So, Yun including yung- po yung from Mansalay. Opo, ayan, si Ate Marilu buti yun dyan. I believe she has a lot of stories to Yes. tell. No? Ako, grabe. Pinapalo ko to, follower ako nito. Ay, ako din! So, ayan, so we're engaging in the community, we're giving them fair trade. So, kung magkano yung presyo sa market ng coffee, hindi ko sila babaratin. I was saying, like, eto yung presyo ngayon ng Robusta, let's say, or Yes. ng Liberica. I'll buy this, at sa ganitong presyo ko sa bibilin. So, ganun. Competitive. So, thankful sila. Pero pag balit ang produce, syempre, maliit din ang kita. Yes. So, Ano daw yun? Liberica. Liberica. Ano po Yeah, ba yung yung bara- iba-ibang ano natin? na-mention Di ba kanina parang ni may Ma'am mga Zaira, robusta, yung barako. ganon. Yung barako, actually, it's tayong Pinoy. Generally, pag sinabi, uy, kaping barako, alam na natin na, Matapang. and then may correlation na place actually, di ba? Yeah. Batangas. Yes. Diba? Parang, so, barako is actually a variety dapat ng coffee. It's not all, hindi lahat ng brewed coffee barako. Di ba minsan kasi may gano'n, uy, Pag matapang, galing ay, percolator or matapang coffee to, maker, uy, barako. Matapang. Diba? Parang, Matapang it's not to, like barako that, no? to.
naging ano na kasi natin siya parang language, Yes. lingo, parang, basta brewed coffee, Barako. So, pero Barako coffee is actually, kung going back to the original word, it's Liberica coffee. Yun yung Dito ba, pinoproduce sir, sa sa Mansalay. Mindoro, ano yung mga kape natin dito? Robusta, Excelsa, and Liberica. And Arabica. Arabica. Ayan. Kompleto. So we have Apat lang ba ang now ating ano? 4 types of coffee here in the island. Wow. So through yung Arabica, ayan, Magsa-start na tayo brainchild ng yan ni Mama, Arabica. ni Mama Marilu yan. Kanya yun. Kanya nga yan. Hindi. Pioneer yan. She has a story for that. Maganda yung story na yan. So yun yung ginagawa namin. So meron tayo dito, Zaira, na 4 na Kompleto Yes. tayo. Yes. Sir, Robusta, ano to? Galing to saan? Yes, ito ang meron tayo dito. I-describe natin na mafe-feel din ng ating mga listeners sa Spotify. For those who are will be watching this podcast, we have here some coffees from Bulalakaw. Yan, this is Robusta, 100% Robusta coffee. Yung Robusta, sir, medyo mas maliliit na Yeah, no? bilog, Beans. maliliit, Oo. tapos actually parang medyo same sizes sila, uniform sila. Ito naman, it's from Bako. Bako Oriental Mindoro from Sitio Solong. Medyo mas malaki So naman. this one is Liberica Excelsa blend together. Blend. Oo, So, tas- paano, kaya- ano itsura niya? May kasi may different sizes tong lalabas eh. Dalawang okay. klase na. So minsan pag ganito, alam mo naman na hindi siya robusta, it's most likely Excelsa. Okay. But if you roasted the coffee, tapos lumabas is medyo may characteristics ng Liberica flavor, you can say that there's also Liberica in the coffee. So hindi siya pure Excelsa. So, ano ba yung mga notes na sir? So ganun. Yung, So yan, wow, galing siya ng very Mindoro. Before, wala kaming ganitong nahahawakan natin. Talaga? So it's like parang, it's been like 2-3 years? Yes. So itong medyo Yeah. brown and medyo green, sir, ano na yung, pag kinukuha ba natin siya from the tree, ganito Ay, ba hindi siya? pa. Actually, it's a cherry form. So para siyang, alam yung cherry sa Red Ribbon, di ba? Yung Black Forest, ganyan. Yes po. May So, ganun siya aratilis. yung red dapat. So, red cherries. And then, we pulp it, we dry it. After drying it, ihahal siya ulit. Or i-dehal siya hanggang maging ganito. So, this Para coffee Ano is ba the tawag form. dyan, sir? Technically, this is called GCB or green coffee Green beans. coffee. Oh. Or Tapos after nito, layman's sir, term, unroasted coffee. Ganyan. okay. Pagka nilagay siya sa roasting machine or niluto siya sa kawa, Mm-mm. or saan pa ba nila niluluto? Yun sa oven. kawan. Kasi all coffees turned or roasted will be like this. It will turn Dark brown or brown. dark or And yung iba chocolate. black. So we don't, sa Mindoro Coffees, what we do as a roaster, I'm trying to do my best to highlight the original flavors of the coffee. Yes. Kasi it has a distinct flavors. Kanina So, nga, sir, ito, yun. inaamoy ko parang Yung amoy dalawa, langka. Kahit same day siya ni-roast or ano, pero pag binro mo siya or Magkaiba. magkaiba po siya ng flavor. And then, may mga tao na gusto to, may mga tao naman na prefer to. And some people blend it together, something like that. Yun. So, masaya na makapag-introduce ng coffees ng Mindoro kasi it's a start pa lang. So, malaki pa yung potential ng Mindoro sa pagdating sa coffee. Sir, kanina nga inaamoy ko to. Medyo ito amoy langka. Mhm. Tapos ito parang hindi sila magkasing Yes, ng ano. Ano yung pinagkaiba? Kunwari, pag Robusta, ano yung note niya? Ma-chocolate ba siya? Or yung parang ganun? So for Robustas, it's actually actually pag ginugel mo, earthy, rubbery, ganun yung lumalabas na parang smoky, something like that. But not at all, no? Kasi Robustas are sought after coffee beans these days. Actually, this year, tumaas ang prices ng Robusta because people are exploring, nakaka-discover sila ng mga new flavors sa Robusta. So kung sa Google, rubbery and earthy siya, well, in reality, like for this one, Robusta coffee, it can be very chocolatey and nutty and caramelized sugar or yung parang, alam mo sa banana Q, yung parang, Arnibal. ganun arnibalish flavor. Pero yun ay natural flavors ng Robusta. And then it varies also from places. So yung Robusta from Mindoro Iba pa. is different from the Robustas from Ilocos and from Sultan Kudarat. No? So each feature will, or parang depende sa growing condition ng coffee, it affects the flavor. Sa Robusta ganun, chocolatey,
nutty, like it can be sweet or it can be also fruity. Mm-mm. Pero sa Liberica, and Liberica mostly is jackfruit, ripe bananas, jasmine or florals, Fruity. and then some meron ding citrus flavors, and then chocolate. Oh. Or parang medyo may pagka-whiskey or winey yung flavor. So, Iba-iba distinct pala siya. talaga. Yeah, distinct siya. Pero for ordinary people, actually, hindi nila na-notice lahat ng flavor notes. Mm-mm. Kasi very familiar tayo sa ano. Siguro ako din. Bombarded Ganun tayo. sa- Oo, parang Sayang kanina, eh. parang, ate, amoy mo to, amoy lang ka. Sabi niya, Yeah. Hmm. The Hindi jackfruit is one of the characteristics Kape ng pa rin. Excelsa yan. Oo. Yung pure Excelsa is very Jackfruit. jackfruity, ripe banana. Siguro It can pag also madami be- ka ng iba't ibang sanay na na natin. amoy. Yeah. Tsaka So, mo siya ganun. Pag ma-recognize. in terms of caffeine naman, alos parehas lang. Wala naman depende talaga sa dami ng iinumin mo eh. Diba? I mean, compare mo sa 1 cup of coffee per Kung day sa makakaapat ka. nakakadalawa, nakakatatlo in one morning. Diba? Parang, syempre, mas marami yun. Oo, Yun lang true. yun. The amount of coffee that you put in your mug determines how much caffeine you get. Pero in terms of this, almost point lang naman yung differences. Eh. Marilu, dun naman sa coffee na from Mansalay, ano naman po yung, paano nyo naman siya i-describe? Ayan. Ito may dala si ma'am eh. Ito ba ay Oo. galing po sa ano? Ito Sa po ay Mansalay. galing po sa coffee farmers na mga tribe po, Hanunuo tribe. Mhm. May dalawa kaming tribe na ngayon ay may mga tanim na kape, Buhid tribe and Hanunuo tribe. So, ang masasabi ko sa kape ng Mansalay, sila po ay kahit hindi pa siya certified, pero wala po kaming ginagamit na fertilizer. Yeah. Yes po, yun yung nakakatuwa kasi ang mga farmers sa taas, natural lang po lahat yung uri ng pagtatanim. Unang-una, bababa sila ng napakalayo just to buy lang po ng fertilizer, wag na. So, kung ano lang yung meron doon sa taas. Mga pataba na pwedeng Opo, gamitin. Yun na lang po Sobrang yung layo ginagamit. siguro Para Yan. sa mga mahilig ng mga organic Oo. products. Yes po. Kahit wala pa siyang certification, kami po ay talagang nakita namin na wala pong fertilizer na ginagamit. Kayo ba sir, mismo talagang bumibili din ng coffee kada dun sa mga... Pag kami produce sila, may extra, yun nakakakuha. Ah, May, talaga? last year, nakatikim ako ng Mansalay Coffee. Kasi nagpa-roast sa akin si Ate Marilu. Ngayon may roaster na rin sila. So, Wow! Pero this year po ay hindi ko nadadalan si Sir Paul. Gawa yung sa San Jose, nagtayo po sila ng Mangyan Coffee. So, order po sila Yeah. sa Occidental. Meron talaga. Galing pa ng Oriental yan, tatawid pa talaga Tatawid na. pa ng Ano. Occidental. So, tinatrabaho nila para paano mapunta ng Occidental yung kape ng Oo. Oriental. So, parang, wala kasing coffee sa Oxy yata Oo eh. nga. Nabanggit nyo po kanina yung process, yung paano po ba yung process ng production ng coffee? Like, Mahaba. yung parang So, ano ano, lang, From brief plant lang, ba? mabilis. From seedling, de, joke. Kapag siguro start tayo pag na-harvest na, gano'n. Sige, go. So, pag-harvest namin is lahat is manual. So, mula sa puno, mag-harvest kami dapat red lang. Tinatawag po namin na cherry. Doon po sa amin, natural process pa lang po kami. Si Sir Paul, marami na siyang alam na pagpuproseso. Ma'am, paano yan? Tinuturuan niyo po yung ating mga Yes IP po. na Wala kung po paano? tayong choice, kundi ituro Buti po ano hindi yung po kayo, kaalaman. parang di ba challenging po yun? Yes, napaka-challenging po. Unang-una yung layo, yung daan, yung kanilang kultura. Yeah, Madami yeah. ka pong i-consider. So from cherry picking. Cherry tama ba? picking. Ano po Actually, yung from farm management pa lang yan eh. Sa amin po Oo. is Turuan na natural nila. process. So, nung una, wala kaming mga machineries, wala kaming kahit anong gamit para sa kape. So, lahat manual, lahat natural. So, pag harvest namin, binibilad ng coffee farmer sa isang papag. Pagkabilad po namin, tuyo na siya, binabayo po, tapos nagtatahip. Nagtatahip ang mga kababaihan. Tapos, i-air dry namin, Sir Paul, yung hindi pa kami noon nagpo-floating, Sir Paul. Yung wala, as in straight. Ang pinakamahirap para sa akin, yung dahil kami ay nagbabayo pa lang ng una, ay yung sorting. Yeah. Kasi marami pong basag, maraming black. Hindi Dahil nakokontrol kasi yung Yes po. hindi So, kami before po ba ng nagpo-floating. intervention natin sa ating mga community, marunong na rin talaga sila. They have Ganun na yung certain ginagawa. practices Yes, na rin. meron naman. However, pag titignan mo siya, it will not produce good quality Yes coffee, po. no? Yes po. Well, Sayang we all yung know sa kape. pagdating sa coffee, higher the quality is usually higher the price. Yes, Yun. yes.
So yung sorting, it takes a lot of time po. Time. Ilang Ano yun, oras. before ba yan Patience. bayuhin or after bayuhin? Pagkatapos namin magbayo, Oo, sir po. yan Saka na. pala Daming, Oo. sort. daming broken beans dahil hindi kami nag-floating. Ang daming Madaming nasasayang. itim-itim. Yeah. So, yun, halos yung mga good beans, yung buo at walang tama po ng kahit anong insekto, halos ang nakukuha namin kalahatian na nasira. Oh, Yan, okay. parang No, yeah. ganun. Nung So mga- ideal, Before ang yun, ideal before, po, no? Before, yeah. pero ang This was ideal before. po, yung recovery natin dapat. Because you're doing a manual picking, Mm-mm. it's actually called manual selective harvest, no? So, kasi ikaw, educated ka sa picker or a farmer, pagka gagawa ka ng coffee or mag-dry ka ng coffee, you have to pick the red one. No. Yung iba hindi nila Lahat concern kinukuha yun. na. Inuubos Ganun nila lang yung po, ano. kasama So, yung may sa ano, red, may green, Oo, may kumbaga sa bulok, mga may flower. sa mga Wala silang ano. prutas, Nandun dapat yung mga hinog na langga. yung kukunin. Yes. Kasi the difference of coffee from other fruits, once you pick up the coffee, it will not get ripe. Kung ano siya napitas mo, yun na siya forever. Ah, ganun. So, hindi siya parang saging na So, sayang. pitasin mo, like papaya, di ba? Parang, sige, Lalagay mo lang sa mainit. mga 3 days po, pwede Ilaw na yan, Oo, lalo mo pwede sa na, bigas. 3 days, yeah. So, it's not like that. So, parang Oo. once So, you pick sayang it na up, waste wala na na yun, siya. sir. Yeah. It will fall under, it will not be into waste, but it will be placed in a commercial Commercial. category. Yes. So, they can still make money from it, pero lower yung price. Oo. So, if they 50% damage before, Pati yung ngayon, damage, grabe. Ngayon marami- po ay, less na lang siguro mga bali, merong isang private na donor. So, Mhm. si Sir Paul, kay Sir Paul din galing yung machine namin. Mm-mm. Tapos, meron namang isa na galing din po sa foundation yeah. na nagbibigay po ng pailaw dun sa aming kabundukan. So, yun Yeah. po. Dalawang pangbalat ng kape. Ngayon, sa kasalukuyan, din na kami nagbabayo. Yay! Yeah, that's good. That's Tapos good. yung Okay na yan eh. coffee namin hindi na sira-sira. Ah. Kasi marunong na rin po mag-process yung Yeah. mga Naturuan na katutubo. din. Naturuan Very na interesting paunti-unti. po yung involvement ng IP community natin dun sa pag-usbong talaga Actually, ng kape they are sa the main Mindoro, one. no? They're the main Sila players. talaga. Yeah, no, without the baga every time you drink coffee nga from Sinag or from Yeah, Masala, sila you yan take eh. a farmer. Our Kasi farmer without the is farmers, this. wala Kasi tayong ngayon, uso ma-enjoy na the rin coffee. yun yung binibili ng mga buyers eh. Yung Oo. kwento din ng kape. Yeah, directly. Kaya lang, di naman lahat ng farmers kayang i-market yung sarili nila Yes, dahil oo. very malayo sila. Speaking of Malayo. market po, as community development organizer po, paano yung parang intervention natin para ma-connect May benta. natin sila, may Mm. benta sa merchant? Kukunin sila sa akin na joke. Sir Sir Paul, Paul, may extra dito, 30 kilos din na bibili. Bibili mo na. paano Sige yung nga. ginagawa natin? Actually po, nung una ay nagkabado ako na magpatanim ng coffee. Siyempre, hindi ganun kalawak yung market. Tapos hindi ko alam kung talagang magsasucceed Yeah, o yung Pero nung pangako. nagpatanim tayo, ma'am, meron na tayong nakitang opportunity or parang may nakita na tayong possible na market? Or nakita na natin yung market kaya tayo nagpatanim? Ano ba yung kwento? Nung pandemic din po, Sir Paul. Mm. So, pandemic pa rin pandemic talaga. siya. It's a Ay dynamic shift in the pandemic. umakyat po ako, nag-full-time ako sa taas Mm. dahil parang hinire ako ng isang foundation para lagyan sila ng pailaw gamit ng Yeah. solar lights. Tapos, nung time din na yon yung aming LGU ay nagpatayo ng paaralan sa tuktok ng bundok. Nice. Oh, ganda. So ayun. Isang Isang barangay ngayon, ma'am, Sa Sinariri, sa taas, sa Panaytayan po. Ah, Particular Panaytayan. Panaytayan po. Yung nagkukwentuhan po kami nung isang gabi lang, yung isang nanay doon na maraming coffee. Sabi niya, Madam Dayo, ako nga pailaw, walang pambayad. Kasi yung solar ay may bayad na 50 pesos per month. Okay. For the Para maintenance. makaipon sila, may maintenance po na in case na may masira. May pampaayos. Mm. Pampaayos. So, ayaw niya. Sabi ko, nanay, ano yung mga pwede niyong pagkakakitaan na meron sa inyo? So, yung tintuan. Ako, madam, adok kape. Ibig sabihin, marami akong kape. Okay. Pero noon pa, ma'am, before niya masabi yun, may nabibentahan na ba siya? Isang beses lang siya nagbenta, tapos pinuputol na po nila yung coffee. Ah. Dahil wala po siyang market. Wala pong Sayang. namimili. Hindi nila alam So, napaka-importante yung din pala tamang- talaga po nung nagko-connect. Yes, 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 blessing in yes, disguise din and talaga ano. lahat Totoo ng yan. nangyari nung Ah. pandemic, no? Tapos Pero ano train pa? ka na nun sa Davao before? Wala pa po. May isang NGO, yung Christian
Okay lang? Okay. Yung Christian Health Center Philippines, na Mm. may-ari din sila ng South Coffee sa Manila, na nagtanong siya sa akin, pwedeng umakyat sa Panaytayan. So, nabanggit ko si Coffee. Tapos, in-invite niya akong mag-train sa Davao. Yeah, So, yung okay, yeah. aming mayor, yung pinadala po ako doon na wala akong gastos. Papunta Nice. doon lahat. Grabe, naman full ganun. support Sarap din naman ng naman ganun, no? talaga. Training mo, walang gastos. Oo. With, may kasama akong katutubo. Yes po. Okay. Nung nag-train kami doon, ay nakita ko yung kaibahan ng mga IPs nila sa Davao. Ay, oh. May sasakyan, may magandang Yeah. bahay. Yes po! Sabi ko, oh my God, pwede pala to. Tapos bundok-bundok, pwede pala to. Parang doon nabuksan yung kaisipan ko, oh, malaki pala yung market ng coffee. So, Mhm. kaya niya Malayo pala pa yung magpabago marami. ng buhay ng kahit mga nasa tuktok ng Oo, bundok, ma'am. ng Yeah. ang Bansalan. Mm-mm. Bansalan, yan. Yes po, yeah. Bansalan, bago umakyat ng Mount Apo. Yeah. Tapos, ayun po, pagbalik ko, nahiya naman akong tumambay. So, tinuro ko siya ng tinuro sa taas. Hindi ako tumigil ng pag-akyat. Kahit walang budget o ano. Oo. Pinanindigan ko yung training. Yeah. Kasi nakakahiya naman, di ba? See, I think that's what's important talaga, no? Yes. Yung i-educate Execute. namin yung farmers. Yes. Na napupuntahan. Kasi they'll be the producers, big-time Yes. producers in the future. Yes. If they can really just ma-manage lang nila yung kalupaan nila. Kasi, di ba sila, may mga ekta-ektarya sila. Actually, Oo, yes. ang Panaytayan is 40,000 hectares. Wow. Grabe. Yes. So, laki talaga Ang ng daming potential. area na The whole walang Milaros talagang malawak pa, di ba? walang Yung mga pananim. bahayan lang natin, nasa 15. ano pa lang tayo eh. Yung Ang parang Mansalay, coastal, di ba? ang Mansalay po, ang coastal area, kasama yung ibang mga IP na mga Manaol, Budburan, Mm. is 15,000 hectares lang. Ang Panaytayan, 40,000. Ganun kalaki yung land area niya. So Tapos, big. nasa taas pa ng bundok. Oo. So, nanggigigil din talaga ako pag pumunta. Nagigigil na. Pero actually, Try mo talagang punuin natin to ng kape. pag akyat ko po doon, ayaw na rin ang katutubo magtanim. Bakit? Oo, They wala are nang very hope eh. disappointed na Yeah, yung mga matatanda kailangan nagtanim sila bigyan tapos ng hindi ano. naman nag-create ng income sa kanila. Yeah. Tapos sasabihin magtanim ka tapos wala na rin pagkatapos nun. Yes, So yes. hindi na rin sila Kailangan During continuous kasi, talaga. Oo. yun yung kwento kasi Sustainable sa naman amin, sana. parang before, may mga tanim na yung mga tatay nila, mga lola meron nila. na. 30 years However, ago. parang may, ayun nga, may nagbigay ng seedlings, patanim, ganyan. Pero the problem is, wala nang continuation. Oo. So parang okay, Hindi nila pagka alam kung saan ba po oh, dadalhin. namunga, nag-harvest sila, o saan namin bibenta, Oo. sino bibili? Kaya importante yung na-mention ni Sir kanina, the whole value chain Oo. talaga. Opo, so ngayon, si Ate Marilu, she's involved in the farming side, sa production, ngayon sa roasting, no? So sa amin naman, I'm also involved in the processing, sa roasting, Sa sa market. brewing, Yes. or sa consumer side, hanggang sa, yun nga, sa pinaka-end, I mean, yung huling taon, mag-i-enjoy o magtitimpla ng kape. So, yun. Yes. Involved kami doon. Yung iba naman, sa taas lang, sa farming and processing lang. They don't Yeah. touch the roasting and the Yes. marketing And side. ang ganda din ng parang na nag-guide nyo nga po yung ating IP. Kung yung lalo na sa pricing, hindi sila na kumbaga anong term doon? Oo. Nasasamantala yeah, ba? parang, Hindi nasasamantala yung especially sa mas price. mahirap magsamantala ng kapwa naman. Oo, Katutubo bad nga. naman na di ba? True. Parang, lalo na sila, nasa marginalized sila, medyo Yes. malalayo. Mga nasa lugar sila na hindi abot lahat ng serbisyo ng gobyerno. Mm-mm. Tapos yung counting kape, So, ano ang mo pa, swerte kasi babarating mo mas pa. una silang nakita ni Sir Paul or ni Ma'am Marilu kaysa yung mga Ibang possible yeah, na. yun nga, maganda na we're in the position na, so parang, kasi we have models there. Like, yun nga, pupunta siya sa Davao. Ako, I've been to other provinces like Benguet. Nakikita ko yung how they yung culture nila sa pag-process and pag-manage ng coffee. Ganun talaga. So, masasabi matututo natin ka. na nakapag-start from them. talaga tayo, sir, ng maganda. Kasi kapag Hopefully, observe sana. tayo, Oh, meron parang tayong so far, mga- maganda Andito pa na naman. tayo, no? No, kasi I've been like, in the past like 4 years or 3 years, I've been really scouting coffee areas, coffee communities. So, yun nga, Puerto Galera, una kong, doon nag-ignite yung passion ko for sana ma-reach out pa yung buong Oriental. And then, parang nakita namin yung Bako, tapos Nauhan, meron din sa Nauhan. Tapos, narating namin yung Mansalay, tapos Bulalakaw. So, in the past few years, parang ang nagbibigay ng coffees sa amin, ako, kasi I act as also as a buyer, no?
So Bulalakaw and and Bako were able to produce this year, and we were able to sell it to Calapeños tsaka sa mga Mendoreños. Yes, bumibili kami dito. Kasi show, well, our heart siguro, we share the same heart ni Ma'am Marilu. Makita ng mga tao that yung value ng coffee from the hands of these people. Yeah. Na sometimes we think the very... ramdam ko yung passion. na parang, Passion yung dalawa sa pagkakwento. ito guys, si Barako, kung nakilala siya, uy, Batangas yan. Pagka Mindoro Coffee, sa may Mindoro? Luzon ba yun? Luzon ba yun? Luzon Sa pa ba yun? Mindanao ba yun? Yung Luzon pa ba Mindoro? yun? Hindi Sabi masyado. na, parang sayang kasi we have coffees, tas parang we're not being recognized Yes as a po. producer. So Mimarop was like very silent during a lot of years, no? So ngayon like we're starting to ignite this parang culture. Iba din talaga Oo. pag yung private sector, talagang sila din yung may passion na, sila na rin yung talagang Plus, dagdagan mo pa ng support nag-i-initiate, ng yes, government. Yes, I agree Yes. with that. I Perfect. agree with that. We cannot act as Yes, alone. Hindi Yes. kaya. The government can't act alone then. Yes, No? yes. So you'll still get resource Kailangan talaga person and po other people partnership from talaga Yes. sa collaboration. So, yun yung very important na ma-establish talaga. Government and private people working together for one goal, Yes, for one perfect. purpose. So, Ayan, Yeah. ang dami na nating natutunan mula sa ating guests. yung sa Mansalay, natural processed coffee sa kanila. So, pagkakuha ng coffee pala, dry yun, may balat. No? Yes po. Tama na? Apo. Tapos babayuhin nila. So, kumusta naman po yung coffee dito sa Oriental Mindoro? Madami na ba siya? Or kaya na ba natin? Yun nga. Yung supply. Diba kanina pinag-usapan Supply. natin yung market. Actually, Apo. ngayon, ang problem ng province natin or ng ating isla is the production side. Production side. Wow. Kasi we still need coffees. I'm still Kulang buying pa coffees din. from Bukidnon. So parang hindi ko pa rin magawa na sustainable ang the Sinag will operate on Robusta Mindoro Mindoro Robusta coffee. alone, hindi pa kaya. So hopefully in the next year or next harvest tumaas yung production. And then may initiative sa Bulalakaw, I think they'll be giving like around 10,000 seedlings. For 10,000 seedlings all over Bulalakaw. We conducted a coffee farmers training last year sa kanila. So hopefully yun ay ma-implement nila na maayos, and then in the next 3 years, 4 years, baka we can reach tons of coffees na dito. Nakikita ko rin, sir, sa social media, active din kayo sa mga community, Yes. nyo, yung mga Involvements, mga yeah. ganyan. Well, since I'm a community nurse before, ngayon pa rin naman, nurse pa rin naman ako. Nandun na yung parang lifestyle namin. Ay po, lifestyle na ba? Parang hindi kami matatahimik hanggang di kami pumunta sa community. Sa community. Parang ganun. Parang yun yung Parang yun yung hinihila siya. that's what's, Yung calling. yun yung naging purpose mo talaga sa buhay. So, minsan nawawala yan or parang minsan makakalimutan, ba't nga ba ako nandito? Pero once you go back to the community, you've been reminded na, okay, it's for the people. Parang yun, kumbaga, ma-share mo pa rin yung love ni God sa kanila. Yes. We're on it naman na pala. Meron na tayong mga trainings, meron na rin magpapatanim na rin. So talagang Kaya Marilo, may vision na rin. 3 years. Parang excite na ako para sa Oh, future sige. ng coffee Sa lalo. Mansalay po, dito sa Oriental. malaki na po yung initiative ng bawat LGU, ng mga katutubo doon. So, nag-invest na rin kami ng maraming taon. We have Arabica po doon. From Davao, nagdala po ako ng parchment na tinatawag. Tapos, tinry namin siya itanim doon. Tumubo. Ngayon po ay Ilan yan? namumunga na po siya. Wow. So, kahapon pinost siya doon sa aming public information office ng Mansalay. So, madami po nakakaiyak tayong siya. I remember lang si Nakaka-excite. 2022 Nag-comment ka doon kasi yata. 2022 po. Apo. No, 2022, nag-meeting kami ni Ate Marilu. Apo. Pinag-usapan na namin how can we engage with paano namin papasok yung DTI, kontakin natin, yung DA, kontakin natin. Ganyan. So parang, teka, sino yung mga connection natin dyan? Ganyan. So parang, and then 2023, I believe, the launching of Mindoro Coffee. Yes. So parang within 1 year, parang, Ang may bilis. nangyari pala. So we were just grateful din ako na nakikita yung ganitong klaseng movement sa probinsya. Not just for the roastery, but also, kasi yung perspective ko is for the whole province. Yes. So kaya I moved from different, parang punta Bulalakaw, punta ng Lauhan, punta ng ganyan. So, And hopefully po, ma-extend pa siya sa entire Mimaropa. Yeah. yes, actually, opo.
Marinduque is also starting. Oo, kasi na-inspire sila sa Mindoro na, Talaga ba? Oh, yes. Marinduque. Marinduque is also starting. So ayan, sir and ma'am, before natin ipagpatuloy yung kwentuhan natin, sasagot muna tayo sa isa sa mga madalas na tanong ng ating mga negosyante. Kung may nakita kang produkto sa Facebook na kapareho ng brand name ng produkto mo, ano ang dapat mong gawin? Sagot ka ni Ate Ruby sa ating special segment na #RubyReads. Hello mga kanegosyo at consumer! Narito tayo ngayon upang magbasa ng katanungan mula kay Aling Obang para sa #RubyReads. Magagamit pa kaya na ibang tao ang branding ng aking produkto? Siguraduhin trademark, registered, and branding na iyong produkto sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHIL. Para mag-apply dito, pumunta lamang sa IPOPHIL or sa pinakamalapit na DTI or negosyo center. First to file basis naman ito. Kung nauna ka nag-file at na-approve ito, hindi na ito maaaring gamitin ng iba. Sir Paul, lagi ko naririnig to, yung third wave coffee movement. So ano ba to? Tsaka how is it different from... Revolution yan eh. How is it Movement different eh. from other coffee cultures? Well, So, ano ba yun? actually, it's a trend. No? So, third wave coffee culture, it's from the word, it's a culture. No? So, there are certain people who like doing things in a different way than the rest of us. Talaga yan. So, dumating na kasi sa third wave yung parang informations about coffee na very valuable for the consumers. Like the origin. Yung mga single origin. Yeah, single ano origin. ba yun? So, if your coffee is from Barangay 1, I would like to get that coffee. Wag mong imimix from the barangay 6, something like that. So, they have a distinct parang features na hinahanap sa coffee. And then, in third wave cafes or third wave coffee shops, hina-highlight nga yung origins of the coffee, tas how it was brewed properly, like using different water temperatures, using different grind sizes, using different brewing equipments or brewing tools, something like that. So, tas na-highlight yung flavors. So, it's more like parang the origin, the method, and the flavors. Yeah. So, ngayon, those people who are involved in the coffee scenes, ang dami ngayon mga competitions, brewing competitions. Kasi even though it's a same coffee, but like we have here, like 8 of us can brew that coffee differently. It can Iba-ibang change style, the flavors of the coffee. process. Yun. So, the third wave coffee is very much involved in manual brewing. Hindi lang siya espresso or mocha pot. We're using filters or pour-overs or drippers and things like that. Tapos, very fancy yung mga gamit. Like grinder. Yeah. Tsaka nakaka-add siya ng scale, like we're scaling. Kung ilang gramo ba ng kape sa gramo ng tubig para sumarap siya. Mga ganun. So, third wave coffee is a culture. At the same time, it's parang adapting the consumers adapting to the high, yung pagtaas ng quality ng coffee. Mas gusto rin nilang matikman yung natural flavors ng coffee. So yung mga flavored coffees na nakikita natin like hazelnut, like cinnamon, it doesn't really belong to the third wave coffee culture. It belongs to the commodity market, yung large, huge commercial scale. na talaga. More on sales-driven and profit-driven. Pag third wave coffee culture, it's more on the quality at saka flavors. Tapos yung origins and process. Yes. So, yun, ang daming details about coffee. So, that's why pagka nakakita ka ng third wave coffee bags, may mga who produce this coffee. Oo nga, nakita Like ko Alangan nga. Mangyan Coffee Farmers. What's the process? It's a wash process or a wet process. Things like that. Yung Tapos, process. Yes. meron din nakalagay na usually taste profile. So we put that. So kami as roasters, that's our job to really identify what's the flavor of the coffee. Hindi kami yung nag-iimbento lang ng sige, lasang ano na lang, chocolate yan eh. So we have to Chocolate, roast so, it, okay. like roast namin siya, tapos I-identify nyo kung ika-cupping namin siya to Titikman. identify the flavor notes. And then after we cup, we will also brew it using filters or pour-overs. Then we'll taste it again. So yun, doon namin nakikreate yung profile. So if that coffee during in that particular roast, sumarap yung kape, we will remain or retain that roast profile. Kasi yung roasting hindi lang din siya basta-basta eh. So, so may details yan and then we put information para man may logbook kami.
So pag this coffee tastes good in this time of roasting, we'll note that. Pero pagka mas mabilis or mas mabagal, masarap pa rin. Which among these profiles is So, importante. masarap? So, i-retain namin yung Lahat parang yung mga lahat, details. ito sir, maganda yung pagkakaroon. Matrabaho din pala, no? Hindi, Yeah, tayo so- kasi inom lang ng inom ng Kape lang. kape. So, ganun. So, Ay, ang third sarap wave nito. coffee, no? Yan, ang Sinag, we are proud to say that we are the first third wave coffee shop here in Oriental Mindoro. Introducing coffees from different parts of the Philippines. Yes. Like Davao, yung mga, when we started, we're featuring those yung mga champion coffees. Mm-mm. Yung mga award-winning coffees from Mount Apo, from Sultan Kudarat, from Iloilo, from Ilocos. Iloilo, meron na rin coffees. Marami rin coffees sa Iloilo. So, yun. And then, the Calapeños actually started going to the shop and then discovering new Actually, sir, flavors. So, sabihin ko lang, itong coffee shop nyo, it's an experience talaga. Iba talaga siya eh. Makikita mo may mga paintings, nagawa din ng mga local artists dito. oo. And then may roastery ka sa gilid. Yeah. Parang ang ibang experience talaga siya. Nakakadagdag siya ng value Thank you. din Yes, sa oo. sa business nyo. Yeah, yun yung maganda makita kasi din ng people how the coffee is being from seed nga, di ba? From seed Yeah. to cup. So, ano ba yung process na yun? So, the more the people knows about it, they're getting more information about it, the higher the value the coffee is. Yes. So, ngayon, tumataas ang presyo ng coffee. Well, it's also a setback for some, yung pagtaas ng coffees ngayon. Like Arabica and Robustas are like 300% higher than during the Grabe. pandemic, when we started like nung pandemic. So, it was like 3 times already the price. The price. So, ngayon, yung other roasteries are struggling how to acquire green coffees kasi it's very pricey na. Yes. Yung roasted coffees nila, hindi naman nila mataasan ng bigla. So, kasi yung market nila will be affected. Grabe, So, oo nga. it will, chain reaction na siya. Yes. So, nandito na tayo sa challenges, no? Paano na tayo? So, ma'am, sa IP naman, sa community natin, ano yung mga nakikita mong challenges nila ngayon sa pagpaprocess ng kape? Ayan. Since nabanggit natin IPs po, Apo. yung mga indigenous people natin, sila po ay may kailangan natin i-consider yung culture nila. Yeah. Apo. May mga nakasanayan sila na uri ng pagsasaka Na na hindi pwedeng baguhin. Or mahirap baguhin. Oo. mahirap baguhin Pwede naman actually. i-improve, actually. Pwedeng Oo. i-improve pero mahirap po siya baguhin. So, Mm-mm. ngayon, nagtuturo kami sa medyo matatanda pero more on ang focus namin ay mga youth. Oh, yeah, Dahil that's good. yung mga Oh. matatanda po, may sarili na silang kaalaman. Nahirap na Yung susunod, i-instill Apo. yung Parang Pero Hindi na meron talaga kaming tatlong tatay, tatlong pastor actually, na pinapadala sa mga training. Sila po ay sumusunod naman. Pero yung mga tinuturuan sa community ay mahirap po talagang baguhin yung nakasanayan. Apo. Lalo kung sa processing po at yun po ay pagkain. So, napaka-delicate po. So, dapat maging po tayo aware palagi, Maingat, maingat. Dahil yan po ay inilalagay natin sa loob ng ating katawan. So, ang processing po nasa baba. Ang part po ng ating mga IPs ay magtanim, mag-harvest, mag-floating at mag-dry. After po nun, bibit-bitin siya sa baba. Since Ibababa mataas ng po yung bundok. bundok. Opo. Dito yung mga na-train dito, sila po ang nagpo-process. Ano yun, ma'am? Pinapaanod ba yan sa ilog para baka Paano yun, ma'am? Sinusunog. Anong means nyo pababa ng Pababa. mundo? Sinusunog po Gugulo. ng iba. Hinahabal-habal. Pagaling sa magyat, opo, hinahabal-habal. Naglalakad po ang iba para Iba lang talaga, may- ano, Grabe. Ilang oras po mula sa Panaytayan Ang pababa? pinakamalayo po ay merong 6 to 7 hours. Lakad. Opo. Doon pa yun Yun sa po mga yung sanay mga- maglakad, Tapos ma'am. magbabalikan pa yun sila, no? So, Oh my ano nang ginawa mo? Naglakad lang ako maghapon. Balik. Mukhang may Lang dala yun, ako. sir. Yung Alam dala. Yes, may mga dala yan. Mga Hindi lang basta ilang kilo nagtakad. pa yung dala nilang Oo, gano'n. iba-ibang klase. May avocado, may langka, may kung ano yung product nila kasabay po ng coffee na hindi sayang yung kanilang pagbaba. Opo. Grabe, 6 So, hours. Kung yun pong mga IPs natin ay matutukan lang po yung ng farming, yung pagsasaka. Since sila po ay inborn na magsasaka at may sari-sariling lupa. Actually, malaking bagay po sa kanila na may angat yung kanilang pamumuhay. By Kasi with yun coffee na-mention ni po ma'am sa kanina, coffee. yung pwede palang ganito, may sasakyan Oo. yung ano. Oo. Opo.
like That's in the Baguio. dream. Baguio's are, di ba, the lands of the Igorots, di ba? So, lahat yan mga tribal communities before. So, parang if you will look into a culture na parang, mga indigenous peoples or let's say tribal people, wala. Baka isipin nila, wala na silang karapatan magkaroon ng sariling bahay, Yeah. sasakyan. But if they go to Mindanao, di ba? Tas sa Baguio nga lang or yung sa Mas Benguet, di ba? Parang may mga ari ng True. hotel, mga ganyan. Yes. Mga ari ng mga restaurant. Pero, na-practice lang nila yung Yes. mga methods siguro na not necessarily will parang destroy their culture, but actually it will improve their lives. Yes. No? So yun yung may mga practices na parang ginagawa. Yes, let's say tradition na po kasi ito but people keep on learning new things, right? That's why AI na nga ngayon, di ba? So parang Basta, kung tama lang. kailangan natin silang i-download sa community. Tuturo. Para magkakaroon silang update. Okay, pwede na palang ganito. Okay, yeah. That's why when we are doing some trainings for the processing, we always say that improving quality will improve your life actually. Yeah. No? Kasi if you settle for these practices, you will not produce high quality coffees. Yung babayaran sa'yo ng buyer At mas saleable na. is laging mababa. For example po, yung Babarat way yun. ng kanilang pag-harvest. Noong una po, yan yung coffee. Yung gaganunin lang po nila lahat po Strict na together. yan. Oo. Parang pag ng malunggay. Ubus po lahat, pati yung dapat mamumulaklak pa, ubus si bulaklak. Yeah, Lahat yeah. yung Wala dapat natitira na meron pwede pa pa dong kung yung green, yung may May black bulok na. pa nga, minsan may together overripe po pa. Yun po, pag katulad kay Sir Paul, kita niya yun, expert siya sa coffee, mapupunta siya sa commercial Oo. coffee sa halip na ang mas price. value pa dapat ay mas Yes. mataas. Yeah. Pero Oo. kung sila nag-handpick, kahit matrabaho, Most laborious times lang siya. 3 yung amount na Mm. pwede mong Pero pwedeng 100% ripe Yes. makuha mo. So, wala kang ma-wastage. So ngayon po ba okay na? Yes, Na-appreciate na nila yung yes na po, dapat. paunti-unti. Ayan. Basta nakita nila na ang isang farmer Na-embrace na kumita nila yung ng ganun. ganito. Ay, siya, Guys, uy, si nakabenta Kuya na. Khalid nakalitsyon manok kagabi. Yes. Bakit? Ay, galing yata dyan sa si ate bumili ng kape nila. Makita nila yung proof o yung katibayan na talagang kumita May sa kita. coffee. Yeah, kasi yun pa rin yung isipin nila, magkano ba kikitain namin siya? Ano yung benefit nila? Ngayon, so, laging correlation ng gaano ba kagandang quality yung may bibigay mo sa akin. So, I can give you like 400 pesos a kilo for a Robusta, pero depende sa quality. Kasi, tatanungin mo si farmer, kuya, ito ba lahat ng, let's say, ganito na yung binibenta niya, hindi mo na nakita siya ng nasa puno, di ba? So, you're just trusting the farmer na sana ripe lahat to. Kasi, the problem is, pag hindi siya honest sa binenta niyang coffee, let's say, Naapektuhan din premium yung to, ano mo. kuya, bili mo ng 400 or let's say, ganyan. Tapos ni-roast ko. We put it in the Malalaman. roasting Alam mo na head. agad sa Yes. roasting. Lalabas kasi sa output ng roasting yung mga unripe coffees or Hindi mga siya ganito defect, po. hindi siya same color ng the rest of the batch. It will most likely lighter yung color niya. It's called parang roast defect. So ngayon, we go back to as a roaster, I'll go back to the farmer. Kuya, I think you have to improve your Yeah. harvesting. Kasi yung green coffee beans na dumating sa roastery is not 100% uniform. Yeah. Kasi in the processing stage, the goal of it is to really produce uniform coffee. And also Nothing more, nothing less. That's it. affect the taste. Dapat Yes. uniform. I mean, from let's say you harvested like 60 kilograms of coffee, you process it, it's natural mo, sun-dry mo, pero dapat maging uniform siya. Ibig sabihin, pagka ripe lahat siya, dapat ripe lahat. Walang mahahalong mga defects or mga bulok-bulok. Yun. And also sa lasa po, sir, no? It will affect kasi, opo yun pala, yung lasa ng coffees from Bulalakaw and in Baco and I think in Mansalay, after we roast their coffee, bumabalik kami sa community. Ipapatikim namin sa kanila. Yeah. Yun. Yung nagka-copying kayo. Ngayon, now that they can taste the difference of the coffee, may eye-opener sa kanila, masarap. Ganyan. So, parang, ganito pala. Kasi kami pagka ng coffee, durog na durog, tas kulong-kulo. Alam mo, sobrang pait talaga lalabas. So, Para makita din nila yung the whole picture. pero pag sa cupping table, like, Ma-appreciate na, nila. in coffee appreciation na talaga, Yes. na parang,
then matitikman nila, that's the fruit of your labor, di ba? I mean, gawa nyo yan. So, we're always going back to that's you. That's what you build. That's just what you create. So, Yeah. parang ganun. And then they'll feel more empowered. And then, with that empowerment, Lalo comes sila magkakaroon ng encouragement. drive, Yes, yes. yun na. Na Motivate You gandahan. have to start Oo. You have to give them compliments. Dapat And maging consistent sila na pagka gawin hindi na naman, nila. let's say, hindi ganun ka-perfect yung harvest, you just say, let's say, we have another harvest naman coming next year, di ba? So, Miss yun. Marilu, ano po, dun sa experience nyo dealing with our community sa taas, no? Ano yung parang pinaka-success story ba? Parang breakthrough na, Ayan, madami. na experience na talagang Yung tumatak. pinaka. Madami Yung- daw yung oo, pinaka. Nafe-feel ko na naiiyak na si ma'am kanina pa eh. Pero ano po yung Tissue. pinaka tumatak sa'yo na narating na ng Mindoro Coffee? Yung nagkwento yung isang coffee farmer na siya ay bumili ng tricycle Wow. from Wow, her hi. harvest po. Oh. At nung yung isang tatay na dati pinuputol na nila yung mga puno nila ng kape, na ngayon ay yung mga anak niya, mga apo niya na-encourage na mas magparami pa ng kape kasi nakita yung result dun sa Yes. isang Wow. coffee farmers. So, ang ganda nun, no? Yung Nag-goosebumps hindi lang ako. kape yung hina-harvest, yung fruit na nung kanilang Yes. ginaga, fruit of flavor nila, Yes. hina-harvest Yes. nila. Nakakapundar na sila ng Oo. mga gamit din. Maganda nga dahil sabi naman siya, hindi naman dahil kami yung bida-bida, no? Kaya kami yung nasa front line now. We're not just like, I think just, God just really orchestrated everything. Yes. Yes. Diba? So, pang Siya when naman, he, siya naman talaga. sometimes we have this vision, we have plans, pero along the way, hindi naman natin lahat na nalalaman yung pinaka-output or yung Yes. kalalabasan ng mga actions natin. Pero it turned out good. Yes. Diba? Kasi pinapasuggest na lang natin na sana dumami or sana, before we were like thinking, sana magising din yung LGU natin. Diba? So we can conduct trainings and seminars and workshops for the people. No? So, ayun nga, ano na siya, tayo-tayo Yes. na Parang nagkakaroon ng yung passion nyo lang po mismo, nakatouch na siya ng maraming lives, no? Oo. Grabe. Kasi siguro yung Saka kagandahan siya- na nag-start sa community. No? Oo. We've seen, We've seen a We've lot. seen Tapos bit-bit, how hard yeah. life is. bit-bit namin yung kanilang mga daing sa taas, pababa. Tapos sa baba ka, may isip mo, anong magagawa ko? Yeah. Gawin? Saka siguro yung na-mention din ni Sir Paul na with a good intention talaga, si Lord talaga. Yes. He will make it happen talaga. Yes. See, even our Amen. passion, why do we help people? I think it's also from God eh. Parang, di ba? Parang, pag wala ka rin naman, medyo loko-loko kami. Kung ang intention mo ay masamantala yung mga We can- oo, pwede talagang kasi hindi we- din. Hindi mo siya we have succeed yung gusto temptation, nila. traders or buyers have the temptation to, lalo na farmer yung kausap mo, pwede mo Yeah. baratin eh. Ay, ganito lang presyo niya. Wala naman niyang alam sa outside world, di ba? So, 100 pesos lang kilo niyan. Pero parang yung labor nila, hindi 100 eh. Di ba? Yung maglakad sila ng Yeah, ilang hours. pero thank God nga na sana ma-maintain namin ni Ate Marilu yung ganang klaseng culture ng buying and trading sa coffee. Kasi ultimately, that's what the farmers are looking at. Are we being paid correctly or are we, nasusuklian ba kami ng tama yung pagod namin? So, masasabi ba nilang worth it yung hirap? So, I want to make them feel that it's worth it, kuya. There's hope. Kaya nga nasa tagline namin recently, like, pag-asa sa bawat Ang tasa. ganda nga Yes, yun eh. po. Pag-asa sa Pag-asa bawat sa tasa. bawat tasa. Yun. So, parang every Ay, Sir cup. Paul yan. Pero feeling ko every time naiinom na ako ng kape dito, Okay, pero kaya mo nga. Parang, ano ba na Gaya ang pait naman ito. Sir Paul, ito na Sino yun. nag-brew nito? So, Sir Paul, ikaw sa bilang, yun nga, pioneer ng Third Wave Coffee. Pioneer. Pioneer. Tama, no? I-claim mo na yun. ng Ano Third lang Wave ako, Coffee here. Ano yung naging challenge mo naman? Well, it's still a challenge today. Well, and yeah, kasi Third Wave Coffee, let's say, we have very few Third Wave cafes here in Mindoro, in Oriental, no? One in Sinag, tapos we have Arbiter Coffee dun sa may Bongabong. Si Cyril is just very Gusto busy. ko nga Si marating Chef. yung Hi, arbiter. Chef Cyril. Shout out sa'yo. Oy, live to. Ayan, so, kami, we're presenting coffees in a different way. Like, you can have it pour over dito sa bar. Like, I want to taste like Sagada coffee or I want to taste like, let's say, Tuba coffee or Mindoro coffee. Ibubrew yun ng barista namin. So, if your barista hindi niya alam yung
kung paano mag-brew or gumamit ng mga different brewing tools, mahirapan yung coffee shop. So, kailangan i-train namin yung barista namin. Yes. And then at the same time, we're also offering yung pasok sa panlasa ng lahat. That's why may mga espresso-based drinks tayo like yung mga latte, Yes. yung mga macchiato, mga Yeah. ganyan, may fraps. My Ganyan. So, favorite. pero for going back, no, sa consumer side kasi, doon namin na-determine if ready na ba yung province or the city to really embrace third wave coffee culture. Unang-una kasi, coffee beans are much pricey Yes. per kilo, no? So you're talking about 1,500, 2,000 pesos per kilo na roasted, no? So and then how it was brewed. So yung technicalities ng brewing, aalamin din ng third wave consumer 'yon. Parang third wave coffee enthusiast. So ngayon, we're selling here kasi some coffee drippers, coffee Yes. French press, and mga pang-brewing tools. Pero parang people are not really like hindi nila napapansin that we're selling those stuff. Kulang ba kami sa marketing or I don't know. Baka ayaw lang nila mag-brew. So, pero Or the baka coffee hindi nila beans alam are kung para saan binibili yun. yung coffee beans. Yeah. Yun lang. Ano pa yung, pag naglalagay kami sa shelf, bibili niyo yung coffee beans. Pero yung mga brewing equipments namin, yung brewing tools namin, hindi halos gumagalaw. So parang, kasi yung mga in other forms, like we have international coffees then. So hindi siya masyadong napipick up ng customers. But they are going after local coffees. Philippine coffee, Mindoro coffee. Makikita mo sa shelf, wala, ba't nandito pa yung Colombia? O bakit nandito pa yung... Ito na nga lang ata yung Yeah. So parang, natira sa I mean, Mindoro coffee. that's a good thing eh, na ina-enjoy nila yung Mindoro coffee. Hindi naman din siguro iniiwasan yung international. I don't know. Pero one thing is like when Is it we expensive Filipinos po? experience like yung local coffee talaga. Sir Paul, binibili. baka expensive Hindi lang rin, sa lupa. parehas din naman Parehas halos, lang yeah. yung presyo. Pero may impression lang talaga pag Pinoy siguro, uy, Mindoro coffee, it's sariling atin. Yes. Uy, or Philippine coffee, Philippine. Kasi pag may mga nagre-regalo pa-abroad, bibili hanapin, may Philippine coffee pa kayo? Ay, sir, wala. Ito. Wala pang naro-roast. Ang bilin sa akin, yung local eh. Support Ganun. local na talaga. Okay, sige, kayo. let's go. Maganda talaga Ganun. yung So, pero yun nga, the way it was third wave is like parang being presented here in Calapan, it's still maturing. No? Kasi hindi pa lahat ng coffee shops natin in Mindoro are adopting the third wave coffee practices. No? So parang I don't know if there are other coffee shops offering pour-over coffees or filtered coffee, like, or Parang other coffees from different places, Mhm. highlighting origins and ganun bagay. So hopefully someday, we can build that community. So despite naman, sir, nung challenges, for sure meron naman tayong breakthrough moment. Yeah. So ano naman yung pinaka-breakthrough moment Parang ng kay Miss Sinag Marilu. Coffee? Oh, marami Oh, wow. breakthrough. Marami rin eh. Yung top one. Pero siguro, being Mindoro to be known out there, that we're an island producing, we'll be soon, like talagang makapag-produce ng coffee. Yung, with the DTI, regional, like when we launched the Island Aromas 2 years ago, Yes. so many people already like got yung attention nila, uy, Mindoro coffee, sige nga, parang let's try that. Like, yeah, so together with like yung publicity with the DTI and with our own efforts to really like spread the news, lalo sa Mansala, very active yan, natutuwa ako. So doon, parang for us, it's a breakthrough na. Na ngayon, we're having this kind of podcast talking about Mindoro coffee. It's a breakthrough na rin. Opo. Pinaka-recent. What? You're gonna be talking about third wave coffee? Sige nga. Sige. But yeah, hopefully it will continue to evolve pa. Yeah. Ano po Mas ba yung marami nakikita mag-join. niyong ano ba yung next? What's next for Mindoro Coffee? Well, we haven't really mentioned about that yung sa coffee processing facility. Kasi not all communities are suitable for processing the coffee. Yes. Minsan wala silang water. Minsan wala silang enough other places, puro ulan. So you have to like make processing facility or a shared facility if that will be possible for municipalities to use. If every municipality have a processing facility, that would be awesome. Kasi kami dito sa Sinag, sa Calapan, we have basic tools to process coffee. Sa Mansalay, meron din. But we want to see a bigger scale
Para that, pero hand in hand with it, dapat tumataas din yung production, yung pagtatanim. Yeah. Yan. So, yun yung important na dapat processing po. facilities kasi, in the processing Next side of year. coffee, almost like 70 to 80%, yun yung, during the processing, dun nagmamatter yung, yung flavor ng coffee. Dun nade-develop. Apo. Yeah. So, pagka poorly processed ng coffee, you cannot expect good coffee flavors. So, important. Critical pala. Oo. Yes. So, kaya maraming ways how to process coffee, but we'll not go into that anymore kasi mahaba. Pero processing facility will be a good help for the province. Yeah. Roasting, kasi usually pag processing facility, may roasting na rin yun sila dyan. Yes po. Masasabi pa natin, sir, na naupuan na natin to with other stakeholders. Na ito yung need natin, ito pa yung ano natin. Yung Well, we've talked about, siguro in my side, Roadmap na. yung kasi nag-invite sila before ng yung investment forum. Mm. Coffee and Coconut Investment Forum. Sa Nauhan ginawa yun. We've talked about, ang naging main parang, namin doon, a concern is the production. That's, pero kagandahan, it's DA eh. They're the Yes. one who conducted that. So na-mention namin it's production. Ngayon, after production, how will you process it? Yeah. And then, how will dapat you roast mag-complement it? na yung Kasi there are sa production, DTI saka sa regions, process. di ba? Parang sa Kalinga, DTI parang supported, nakapaglabas sila ng roasted coffees. Grabe, Perfect. Zai. Ang dami natin napag-usapan, ang dami nating information na nakuha kay Sir Paul and kay Ma'am Marilu. Thank you, ma'am. Before we conclude po itong ating episode, meron pa po ba tayong gustong i-share? May naisip pa po ba kayo na hindi natin na napag-usapan? Baka may i-share or gustong i-promote? I-promote. Yes. Apo. Yung ating Yung bagong bukas na SM. Just kidding. Siguro lang, word of encouragement lang. Like, Sinang will keep on like working on the grassroots level, engaging with the farmers, and then educating and empowering them. And at the same time, since you mentioned nga, may outreaches, diba? Or one of our goal also is pagka nakakuha kami ng isang coffee community, we will take care of them. Like, we wanna like bless the community. So right now, we're like planning to have a medical mission in Baco, in Sitio Sulong, where our Mindoro blend is coming from. So, yun. Pwede mag-join? Pwede naman. Huwag ka lang pasaway sa community. Yeah, so it's in Baco. So, we're planning that. Kasi parang, why? Because, why are we doing that? Dahil ba maraming benta sa Sulong Coffee? Not at all, no? Because we just wanted to like establish a good relationship with the farmers. Kasi, yun yung nami-miss out ng iba eh. Yes. Parang minsan, pagka ikaw na yung buyer, hindi mo na pwedeng i-friend yung yung mga producer mo. So I think developing that kind of relationship will really establish a lasting relationship for the roastery and for the product and the producers. Yes. So yun. So medical mission somewhere like September or October. Maybe October because coffee month. Again. Pero we'll pray about it pa. And then we have an upcoming we have monthly or once a month na coffee cupping. It's free. Public Dito po, cupping. dito Yes. po. So, Kailan just- po yan? Actually, baka nitong Sabado meron. I'm just gonna like lay down some coffees that we're offering right now and then just allow the people to taste it. Kasi connected just sa third wave din. Like, Yes. when they know the coffee flavor, they'll most likely buy that coffee. Pero pag medyo foreign, ano ba lasa niya? Baka mamaya maasim. Ganun, mamaya. Apo. So yun lang naman sa akin, ma'am. So God How bless about you? sa Mindoro Coffee. Sa akin po, pag gusto niyo pumunta sa South, ang South, South Mansalay. Southern Southern part ng Mindoro. Southern part ng Mindoro, and may mga beaches na marami po sa South. man. Yeah. Wow. Pwede Libre po ba mag-island yung hopping island? sa Bulalakaw. Sa Mansalay po ay napakaganda po ng mga mountains namin with may mga taniman po kami ng coffee. Ayan. Yeah. So, pwede pala Tara po, tara. Tapos pwede rin po kayong Akit pumunta din tayo sa atin 6 sa La Cercita, doon po binibenta yung Aakyat din Mansalay po kami coffee ng po. 6 hours. Ito po. Opo, ma'am. nandun Balikan kami lang. Wala sa tayong La gagawin, ha? Cercita, Once sa La Matitas. Cercita na lang pala ka. Yes, sila po ay number 1 na sumusupport sa mga coffee farmers Wow. namin. Kaya po, tara. Lesser Sea, I've been to Lesser Sea last Cercita. no? Lesser Sea, tapos yung mga nakapag-check in na kami dyan. Okay yan. It's a nice place.
Actually, ang La Cercita ay nabuo rin during pandemic. Oh. Tapos ang So, naging talagang designer bagay na, ay no? mga ITs po. Hindi professional architect. Yung may-ari na babae, siya yung nag-design. Inspired na. Na yung mga katutubo namin at mga product galing sa bundok, yun yung pinut together doon sa mga designs sa La Cercita. So, tinitingnan ko siya as a heart of That's the hub, yeah. no? Okay, that's Yes nice. po. Galing. Ganda Yun talaga. lang. Thank you so much. Yeah, So, once again po, thank you very much po, Sir Paul and Miss Yes, po. Marilu po Thank sa you rin po, ma'am. pagsama sa Thank you amin so for much. your time and Zaira. insights po sa ating topic. Salamat po. And once again, thank you very much po. And para sa inyo mga viewers and listeners, nawa po ay marami kayong natutunan at napulot na mahahalagang impormasyon para sa inyong negosyo o bilang isang consumer. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Buhay Isla Podcast. Ang Department of Trade and Industry Mimaropa ay nasa social media. I-follow po ang official Facebook pages ng DTI Mimaropa at ng DTI Philippines. Sundan kami sa Instagram sa dti.mimaropa. Bisitahin ang aming website sa www.dti.gov.ph o makipag-ugnayan sa amin sa telepono bilang 0288901712 o email address sa r04b@dti.gov.ph. Mag-subscribe din sa official na YouTube channel ng DTI Philippines at sa official Spotify channel ng Buhay Isla Podcast. Muli sa ngalan ng aming Regional Director Amormio CJS Benter at ng buong Department of Trade and Industry Mimaropa, ako po si Patricia Zotomayor kasama si Zaira Monteclaro para sa Buhay Isla Podcast. Sa bawat isla ng Mimaropa, may kwento kang maririnig at makikita. Tara na tuklasin ang buhay sa isla. Nice. Yay!